Ano ang sabi? Today, pag-usapan natin ang isang motor na malapit sa puso ko. Kung bakit? Tara, pag-usapan natin yan kasama ang FKM LTS 125. Let's go! So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Today, pumasyal ako dito sa branch ng FKM Motors dito sa Cainta kasi may mga scooters pa sila na gusto nating ma-feature. That is apart from the recent na na-feature na natin yung kanilang Hunter at Ranger 150. Meron pa silang ibang mga ino-offer dito. At isa na dyan ay itong LTS 125. Napakasimple na 125cc na scooter, great for everyday commuting, service, nothing complicated about it. At ako ang magpapatunay mismo na napaka-reliable nito. Kung di nyo po na itatanong, ito din po kasi is like kapatid ng aking Keyway K-Blade 125. It essentially, technically the same scooter, same platform, and almost sa engine specs. Although kasi ang difference is this one, it's fuel injected. Pero sa design, itong harap niya, kita naman na mas updated ang look. Iba siya, mas aggressive, I will say, pointed. Pero dito sa may bandang harap na yan, yung pinakaharap, medyo curvy siya. Kita na very glossy ang kulay. As in yung pagka-finish sa kanya, talagang quality talaga. Pinagmamasdan ko nga itong harap niya at nasasabi ko na okay to, madali siyang linisin. Ang ganda ng pagka-blue niya. Okay na ginawa ni FKM, emblem, emboss, ayan sa gitna, hindi siya sticker. So ganitong simpleng design accent na ginagawa nila. So ganito makikita mo yung difference na naibibigay ng isang sticker o emblem ang nakalagay, inaangat niya yung appeal ng motor. I like the lower section ng headlights niya, parang may design na may flaps, matte siya, itim. May pagka-sport yung look niya dahil dito. This is all LED po mga ilaw niya, kagaya ni K-Blade ko. All LED ang mga ilaw. Sa may bandang taas, same, black na cover sa handlebar. Okay din to, hindi puro blue ang makikita nyo. Meron pa rin makikita iba, maganda ang complement niya. At it makes the handlebar look thicker and stronger. Kahit sa wheel fender niya sa harap, andyan pa din yung combination ng matte at glossy blue na pairings. May reflector sa gilid. Still has that same front forks kagaya ng sa K-Blade ko. At matibay po yan. Almost 6 years na ang motor ko and yan pa rin po ang nakalagay na front forks. Wala pong issue. Side profile, kita sa size niya. Alam mo agad na this is a standard 125cc scooter. Hindi malaki, hindi rin maliit. Sakto lang ang ground clearance kaya sa rider na may average height lang, kayang-kaya pong i-handle to. And I can say na talagang sakto to para sa isang beginner rider. Okay din yung design ng stickers niya, di siya masyadong flashy although nakakadagdag siya na masasabi ko ng youthful appeal sa kanya. Dito may silver color, ayan, nakakadagdag buhay sa look niya. Kaya in a way, head turner din po itong simpleng scooter na to. Sakto din yung lapad ng floorboard niyan. Marami kang mailalagay, ginhawa pag namili ka na malengke o bag. Mahaba din yung tapakan ng OBR, yan, pag nilabas nyo. At madali pong sasampa yung OBR nyo kasi hindi naman siya ganun katakasan kasi ito pong kanyang grab handle, ayan, halos kapantay ng upuan. Hindi siya medyo elevated ang design. Talagang pag umupo ang OBR nyo dyan, komportable po siya. Kahit hindi ganun kalakihan yung motor na to. Sa likod naman, ayun po yung design ng taillights niya. May plate light, reflectors, at sa experience ko, kahit maulan, hindi ka matitilansikan ng putik o tubig. Talagang sakto ang lapad at haba niya. And in a way, yung simpleng design ng likod niya, very unique para sa akin. Kasi pag nakita mo siya sa kalsada, kahit malayo, alam mo na, oh, K-Blade yun. FKM LTS 125 yun. And there's not a lot of them on the streets that you see, pero pag nakita mo siya, mare-recognize mo. Overall sa design, sabi nga nila, it is something that is always subjective. Each its own. It's either you like it or not. And this one, for me, I don't like it.
I love it. Well, kapatid po to ni K-Blade ko. Pagpunta dito sa handlebar niya, it is the same look and display sa kaliwa. Ayan yung busina, left and right, signal lights, high and low ng headlights. Sa kanan naman po, meron siyang hazard lights. And syempre yung ignition. Very simple and basic, nothing complicated. Sa instrument panel naman, it's the same thing, same layout, same digital format. Bibigyan ka niya ng RPM, yung oras, mileage at trip, left and right signals, of course, speedometer. Ito po yung kanyang susian, may hook, malalim po ang front pockets nito. Pag nilagay mo yung phone mo dyan, secure dyan. Sa underseat storage naman, hindi siya ganun kalaki yan, pero marami ka na pong mailalagay dyan. Sakto ang lalim niya. At nandito din yung charging port sa loob ng underseat storage. Pag kailangan mo mag-charge sa biyahe, no worries, meron pong feature na yan dito sa motor na to. Pagdating naman sa engine, it's 125cc, 4-stroke, 2 valves, around naglalaro sa 8.5 to 9 horsepower. Sa experience ko, maaasahan mo talaga yung motor na to. It's very reliable. Pag chinek nyo yung travel videos ko dito sa channel na to, yung malalayong mga pinuntahan namin, yan po ang gamit ko, ang aking K-Blade 125. As far as kasiguran sa Aurora and Atok ng Benguet. Talaga naman dinala niya ako doon with no issues at all. Now for this version ng fuel injected, mas makakaasa kayo na syempre mas matipid siya. Tingin ko dito mga around 37 to 40 kilometers per liter average. Kasi sa carb version, kagaya ng motor ko, naglalaro siya ng 32 to 34 kilometers per liter. For 125cc na motor, kahit sabihin mo na hindi siya ganun kalakas, pero yung torque niya nandun eh. Kahit mabigat ang angkas mo, kayang-kaya niya kahit medyo aunan. And I can say, K-Blade ko po is almost 64,000 na sa Odo at alang issue sa engine. Diba? Kaya talagang sulit. Now speaking of sulit, ano ba ang presyo ng LTS 125? Ito po ang pricing niya. Para sa isang fuel-injected na scooter, panalo na to at kita naman na QJ Motor ang manufacturer ng engine yan. Kaya talagang quality to. Pasyal na po kayo dito sa branch nila sa Ortigas Avenue Extension, Cainta para ma-check niyo yung motor na to at sa mga iba pang units na naka-display dito. Sa pagtatapos, well, kung di ka pa decided sa scooter na gusto mong bilhin at ang budget mo nakaset lang around to 60k to 70k, well, napakasimple lang. This is definitely a good and a smart choice to consider. Panalo ka dito. Ito po ang FKM LTS 125. If you found some value in this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. I'll see you on the next one.